Guys, alam nyo bang nakaka-freak out tong problema ng ganitong evaporator? Mapa-split man or mapa-window type, may nakita kayong ganitong leak. Wag nyo nang balaking ihinang kasi ito may unang gumawa dito. Hininang niya 10 butas tapos na back job. Nagbutas uli, bumalik yung dating sira tapos pinagawa sa amin. So ang iniisip ko kung ihihinangin ko uli iyan, ganun din yung mangyayari. Kaya may mga paraan o solusyon na dapat nating gawin para maayos pa yung window type na ganyan o yung evaporator ng window type or split type ano. So ipapakita ko sa inyo mga kaibigan kung ano yung pamamaraan ano. Check natin mga kaibigan. Pakita ko sa inyo. So, ayan mga kaibigan ano, papansin niyo, kinat ko na siya yung pa-letter U na copper tubes. So, ganyan ang ginawa natin ano. Gumawa tayo, nag-manifold tayo ng ano nag-curve pala tayo ng 1/4 na copper tubes gamit ang tube bender no, na flex siya. Marami akong ginawang ganyan, nasa 14 yata. So bakit natin ginawa iyan mga kaibigan? Kasi nga para makaiwas tayo sa back job. So kinat natin yan ng grinder mga kaibigan ano. Yung grinder cutting disc dapat at saka bago para cut lahat hanggang dun sa pinakakabilang side ano. So ang gagawin natin, i-shoot natin dyan mga kaibigan yung 1/4. Yung 1/4 kasi yan yung saktong-sakto dyan sa copper tubes na yan. I think it's yan ay 5/16 o 5/16 ano or yung sukat niya no, para maipasok natin yung 1/4 ng copper tubes. So medyo tiyaga lang mga kaibigan kasi kaysa sa magpapabricate kayo mas mahal iyon ano. Tapos yung may-ari hindi papayag dahil mahal ang pagpapabricate ng evaporator. Yung sa pinagawa ko dati nasa 9,000 yung pang window, yung pang split nasa 15 to 16,000. So bago nga kaya lang ganun kamahal. Yan lang naman ang problema niyan, yung pa-letter U. So gumawa ako niyan, ang dami oh. Bali 14 gamit yung tube bender ano. Medyo hassle nga lang, dapat may strategy kayo para hindi siya mabaliko ka agad sa lip na letter U ang mangyayari, mapapa-letter V yan. Ibig sabihin natupi. So kailangan yung gawin, bibili kayo ng copper tubes na hard drawn ano, yung matigas, yung makapal para pagka tinupi nyo is pa letter U yung dating ano. So yun yung solution para magawa nyo yung evaporator na yan at mawala na yung leak. So ipapakita ko sa inyo kung paano kung ano yung magiging itsura. Ayan mga kaibigan ano. Bali nilagay natin pa isa-isa yan. Dapat yung tinanggal nyo, yun ang parisan ninyo. Huwag kayo magkakamali kasi magkakaproblema yan pag nagkamali kayo ng shoot ng 1/4 na copper tubes ano, yung paglalagay niya. Kaya dapat gayahin niyo yung original. Pag kinat nyo, yun yung paresan ninyo, yun yung pinaka example ninyo o sample pa ninyo no, sample o. So yan mga kaibigan, nilagay na natin. Tapos pa isa-isa nating ihinangan yan. Take note pala mga kaibigan, kailangan ay liyahin natin yung copper tubes na pinagputulan natin katulad yung makikita nyo. Hiniliha ko yan ng sandpaper or yung metal na pangliha no. Yun. So ayan mga kaibigan ano, kung makapansin nyo, nahinang ko na yan isa-isa. Yan, medyo matrabaho lang talaga, umabot ako diyan ng maghapon sa paghihinang kaya ayan, matagal. Medyo pumangit yung itsura niya no, pero pag nilagay natin sa sa aircon unit, medyo okay na rin. Kaysa naman sa hindi magamit ng customer, hindi rin kayo kikita. So gawan niyo na lang ng solusyon, ikat niyo na lang lahat tapos lagay niyo nga ng yun na copper tubes na ginawa ninyo ano, homemade. Yan, kaysa sa magpaano kayo magpapabricate kayo, napakamahal. Yan ano. Kung may nabibili nga lang ba di bibili kayo ng letter U, papabricating kayo yung pa isa-isa. Kaya lang medyo mahal din yun. Try nyo mga kaibigan yung ginawa natin ano. So yan, medyo matrabaho lang pero sulit mga kaibigan ano, sulit na sulit. So yan pa makikita nyo mga kaibigan ano, meron ng hangin yan, meron ng air yan na 300 PSI. Pero kung mapapansin nyo, walang bubbles. Hindi katulad nung sa una na puro bubbles.
Puro bubbles yung sa una na nakita ko sa inyo, di ba? Dahil nagkaroon ng leak, lumabas uli yung leak dun sa pinaghinanga ng unang gumawa na technician. So ayan mga kaibigan, no? Yun yung kanyang PSI, lagpas 300 at nasa 325 PSI, ano? So walang leak. Yan ay mataas na yung pressure niyan. So yung pagkakahinang natin ay maayos yung pagkakahinang niya, no? Kaya wag niyo kakalimutan na liyahin para magkaigi siya. At yan, kinabit na natin mga kaibigan, ano? Nilagyan na natin ng refrigerant. Binacuum, hininang natin, binacuum, niligtes, binacuum din, nag-charge tayo ng refrigerant. So balik sa dati na yan mga kaibigan, hanggang sa ngayon, after mga ilang linggo na lumipas, ano, ngayon ko lang to ni-upload, ano, pero yung customer hindi naman siya tumawag kasi wala na siyang back job, ano. So yun yung solution mga kaibigan. Ganun ang gawin niyo mga kaibigan. Wag na kayong maghinang, wag niyo nang hinangin yung paletter yun na leak ng evaporator sa copper tubes. Palitan niyo na katulad niyang pinakita ko sa inyo, para yun yung pinaka the best solution para magamit pa ng customer yung unit at kumita rin tayo, no? Ganun din naman sa mga split type mga kaibigan. Ganun din ang gagawin ninyo kung mas konti ang copper tubes nun, yung paletter U, kaya lang medyo masikip din, ano, pero i-try nyo lang din. Yan yung pinaka the best, ano. Kung enthusiast kayo, pwede nyo gawin iyan, at kung gusto nyo kumita, challenge ang dapat yung gawin na ng mga kaibigan, ano. So yan lang mga kaibigan, ano. Maraming salamat at sana nakatulong ang video ito para sa inyong lahat, ano. Tularan nyo lang yung ginawa ko para magamit pa ng customer at lahat tayo ay kumita dun sa problemang iyan, na laging nababackjob tayo noon, pero ngayon hindi na tayo mababackjob dahil may solusyon na tayo. Medyo tiyaga lang talaga, medyo masakit sa daliri, pero ayan ang better na solution para hindi na tayo magkaroon ng problema, no? Alright mga kaibigan, ano, huwag niyong kalimutan mga kaibigan na i-subscribe yung aking channel dito sa YouTube, ano, at huwag niyong kakalimutan na i-share din ito. At yung makikita niyo mga kaibigan, ano, nag-moist na siya, no? Nag-moist na talaga siya, no? So ano yan, full charge na yan, at from top to bottom ay ano na siya, tawag dito, nag-moist na siya, no? Yan ay R22. Take note mga kaibigan, yung ibang mga compressor natin sa ngayon is R410 na yung ginagamit, yung iba R32. Kaya titignan nyo muna bago kayo bumili ng refrigerant. Baka bumili kayo ng R22, R410 pala yung laman ang gamit yan. So magkaiba ng pressure yun, ano. Yung R32 o R410 is 100 PSI hanggang 150 PSI. Ito namang R22 is 60 to 70 PSI mga kaibigan. So yun lang mga kaibigan, ano. Muli, salamat sa inyong pagtitiwala sa aking mga video. Sana itangkilikin yung mga video ko na tutorial, ano, at pwede nyo siyang i-share ulit at paulit-ulitin nyo lang panoorin para matutuhan ninyo mga kaibigan. Kung meron kayong mga question, pwede nyong i-chat ako dito, ano. Alright mga kaibigan, thank you. Maraming salamat. See you next my video. Bye.